Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsutit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy adlaw karon nga Martes pizza 23 sa buwan sa Setyembre tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento nga makauban nato karong taud-taud ako yung alagad sa kahanginan, Malu Inocando Tabar. Banimihantod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong ipadangat samtang nagpaabutas tong weather update ani ato ang front pages. Sa Sunstar Daily, contractors get 7-day ultimatum. Sa Super Balita sa Sunstar, giingong basher ni Lollipop na priso. Sa The Freeman, for CBRT's Package 1, Archival eyes longer route. Sa Banat News, sa The Freeman, motor versus taxi usa namatay sakay sa taxi nga mga Koreans na angol. Sa Philippine Daily Inquirer, Palace vows justice versus groups behind riots. Sa Philippine Star, 244 arrested for violent September 21 mass actions. Hip-hop rapper seen behind riot, says MPD. Sa Manila Times, Lacson says Congress root of corruption. ICI warns against destruction of DPWH records. Ug sa Tempo, behind the masks, over 200 arrested after September 21 violence in Manila. Mao gatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, ato pa rin kamutan nga doon na tayo mahinambi ikan sa pag-aasa maktan ug ato sa ipadangat kaninyo itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise.
will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Kay Martes na ron partner, doon na tayo mga balita. Arita sa ato ang mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, dakong protesta sa katauhan batok sa korupsyon dinhi sa Sugbo na himong malinawon taliwala sa nasinating kasamok ug pagbunok sa uwan. Mipahimangno ang grupong Payong Batok Korupsyon nga mausban pa kini kung dili masilutan ang mga opisyal ug ubang nangawat sa panudlanan sa nasud. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nakigduyog ang multisectoral group sa Sugbo sa ika-53 nga anibersaryo sa Martial Law Declaration kagahapon pinagi sa gimong protesta batok korupsyon ubo sa ilang trillion peso march. Alas 2 pa lang sa hapon, nag-anam-anam na og abot ang managlayng mga grupo. Dala ang ilang panawagang nakabutang sa tag-sa nilang placards ug ilang pagsyagit. Nag-abot ang managlayng mga individual dili mismo sa Fuente Osmeña Circle. Gikan sa mga nagpakabanang ng mga individual, mga progresibong grupo, mga sakop sa simbahan, akadim, alumni, o daghan nga nagpakabana aron hiusahon ang ilahang nga panawagan. Nga mao ang pagpanubag sa mga opisyal nga nalambigit sa pagpangawkaw sa panudlanan sa nasod pinagi sa pagpatuman sa ilang mga ghost flood control projects. Naabdan gani sa news team si Gobernador Pamela Baricuatro nga nanawagan og mas luwas ka pagprotesta din kuyog niya ang mga alumni gikan sa University of San Carlos. For as long as there is corruption, there will always be poverty. I have been very consistent with that since my campaign. Taas kayo atong rate of poverty diri sa probinsya sa Sugbo kay walay economic activity. Natinuod hinuon ang gilauman sa uban nga magtigi ang mga sectoral groups ubos sa panaghiusa sa yanong Sugboanon kon Payong Batok Korupsyon ug sa grupong Maisog. Diha na nagkayagaw silang isig kapanawagan. Tuta! Diktador! Pasista! Walang pinag-iba! Parehong tuta! Diktador! Pasista! Gihimugatan sa lead convener sa Payong Batok Korupsyon ni si Edward Ligas nga kinahanglan walay mosimang silang iniusang panawagan batok sa mga korap nga opisyal. Milahutay og halos nagmadaugon ang multisectoral group sa mga protesta. Taliwas sa mong indigay hangtod nga nagkadaghan na sila. Unya ang mga investigasyon sa Senado o ubos balay palaurangan nagkadaiya ang kanta diri sa Senado may way unya sa lower house the way it used to be. So nagkalain-lain ang ilang tunada mga higala. So kung ako'y pasibuton, undango na lang investigasyon. Sagad nga unod sa mga mensaheng gipadangat sa managlayng representatives mao ang transparency sa panggoberno. Gani apil sa mga nakigduyog ang martial law survivor nga si Attorney Democrito Mukring Barcenas. Human siya pagbalik lantaw sa pait nga kasinatian sa diktadoryang Marcos. Gipanginaw tiya nga manubagyod sa balaod ang mga opisyal nga hangol sa panudlanan pinagi sa mga questionabling proyekto sa gobyerno. Dili tayo magpalipad sa mga investigasyon nga ilang gisimang-simang nagihayla pasangil sa mga kigsuunan ato kining patukan hangtod nga atong makabot ang tanan natong mga tinguha. Bisan pa man og dibundak ang kusog nga uwan, wala gyapon nagpapugong ang mga tao sa pagpadangat, silang kaligutgut ug pagkagot ngadto sa mga korap. Samtang nakahigayon sa pagsilbato ang mga motoristang nang agi sa Fuentes Circle isip pagduyog ngadto sa mga protesta. Hinungdan nga gihangop kini sa mga tinunaan nga nag-atang sa daplin. Nakahigayon sa pagpakita sa performances ang mga artists dinhi sa Sugbo aron ipadayag ang pagsupak sa mga nahitabo karon. Hangtod nga nahuman ang programa pasado alas 6 sa gabi nga malinaon og walay gihimong kagubot. Paimangno karon sa Payong Batok Korupsyon nga mausban pa ang ilang protesta kung sudso sa kabuan wala pay opisyal nga mapriso tungod sa pagpanguram. Apan bisan pa man adunay panghinaot ang mga ordinaryong tao bahin ning nagkainit nga issue. O karon kay gi-aksyon na naman na sa atong presidente, mo suporta na lang ta kun unsay kuan sa atong presidente
Okay, na naman siya i-action nga gihimo, gibuhat. As a student, kay Bao Jugo na kana siya far from reality na siya may tabo, but changes would be better. Ian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, wala makatala ang kapulisan og kagubot atol sa gilusad nga lihok protesta batok sa korupsyon sa tulo ka grupo dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Moabot sa kapin 700 ka mga tawo ang nisalmot samtang 500 ka mga pulis ang gipakatap hangtod na natapos ang maong programa. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 700 ka mga realista ang mihimo sa ilang lihok protesta batok korupsyon sa gobyerno sa Sudan sa Sugbo kagahapon adlaw. Mato ni Police Captain Charis Gonzales, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga tulo ka grupo ang mihimo sa laga kalihukan. Alas 8 pa lang sa buntag gisugdan sa mga 8 grupo ug hugpong sa mga tinuan nga mga aktivista ang ilang march sa protesta gikan sa Fuentes Peña paingon ngadto sa Dan Colon sa downtown area. Na napagkahapon miabin usab kanila ang religious sector nga tungod ani gibanabana sila sa kapulisan nga mabot sa 350 ka mga tao. Human sila nga programa sa Colon, mibalik sila sa Fuentes Peña Rotunda aron didto usahon ang ilaga pagpadayag sa kasakbungi sa hanapan nga korupsyon sa nasod. Samtang ang grupo sa Anti-Marcos ug Romualdez nagprograma usab kini sa Plaza Independencia nga gibanabana sa kapulisan nga mabot sa kapin sa 200 ka mga tao. Ginagwa hinon sa kapulisan nga hapsa ug malinawon ra ang gagihimong lihok protesta dinhi sa Sudan sa Sugbo ug wala sila makamonitor nga dunay insidente sa kasabok nga hinimuan sa mga militanteng pundok. May pagkatap ang CCP o kapin sa 500 ka mga police personnel lakip na niini ang mga sakop sa Regional Mobile Force Battalion 7. Wala pay labot ini ang mga sakop sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire ug ubang ahensya sa gobyerno. Sama sa nanglabay nga mga kalihukan sa mga militanteng pundok, gipatuman sa kapulisan ng maximum tolerance tungod kay dili man usab kini violente sama sa pagsunog og ligid ug ubang pang mga butang. As of now, ang mga pulis na katong mga naka-deploy sa area, kuha na sila standby ra dito, even ang mga namatay mga RSSF diri pod og mga CDM contingent sa diri sa kampo naka-standby kay murag wala ra nag-need og additional nga or wala ra nag-need og reinforcement dito, so peaceful ra jud. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa laing bahin, gisiko pang usa ka lalaki nga giyong nagpakatap og peke nga pamahayag sa usa ka politiko sa syudad sa Mandaue. Ang maong lalaki mitugan nga nadala lang siya sa emosyon panahon sa eleksyon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kasamtangang natanggong sa Police Station 1 sa Barangay Sentro si Redmond Culina ang giakusahan og nagpakatap og peking impormasyon batok ang Congresswoman Imari Lollipop Owano Dizon. Giaresto si Culina alas 10 kaganinang buntag, pinasikat sa warrant of arrest nga gi-issue ni Judge Alan Francisco Garciano sa Branch 83 sa Regional Trial Court. Tungkol ato ang every morning ato ang warrant server is hanag sa mag-standby sa korte. Nya na timing yan. Mo kon gid nga actually mo pag-serve ani og sa ko pa init pag gid nga warrant of arrest. Dated September 22, 2025. So at timing sa ato ang warrant server is katultol sa lugar nga kaila mo nang na-serve nila. Giakusahan si Culina og cyber libel. Section 4 sa Republic Act No. 10175 kon Cybercrime Prevention Act 2012. Ang post ni Culina ni adtong Marso adunay gi-edit nga graphics nga nagpakita sa naong sa kongresista og selyo sa House of Representatives nga nagsugyot nga kadtong dili malipayon sa skywalk mahimong dili mo gamit niini. Gihimaka kini ni Owano Dizon og nagkanayon nga wala siya mipagawas sa maong pamahayag. Si Culina sa iyang bahin nagkanayon nga so kabahin sa fabricated quote ug ang iyang pagkaaresto kabahin sa lahi iniya nga social media post. Ang caption ako to is namurag na Bible verse ba na og yana ko nga din kasing na ni kinasing-kasing nga pag-ampo na picture ra pati mo paghubos ka wala ka kuan wala makahimo mo to lang giko og label mo. Giangko ni Culina nga opinyon lang kadto niya og nada sa iyang emosyon panahon sa eleksyon. So kung yung eleksyon mo good niya madarkos. Ang kaong kaso adunay piyansa nga 10,000 pesos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, mga konsehal sa syudad sa Sugbo, gitahasa ni Mayor Nestor Archival sa pagsubay sa mga pagpangandam alang sa Sinulog 2026.
Samtang dili pa hinuon pahilabtan ang rubberized oval bisan pa man sa pagpangliki niini. Ang kasiguran hiatod ni Gian Navarro. Padayon na pagpangandam sa Cebu City Government alang sa umaabot nga Sinulog 2026 karong Enero. Aron mahapsay kini, gitahasan ni Mayor Nestor Archival ang mga sakop sa konseho nga abagan sila sa pagpangandam sa maong dakong kapistahan sa Dakbayan. Daan nang gipangunayan ni Consul Dave Tumulak ang mga security concerns sa tinguha nga ipabilin ang luwas nga pagpaygayon gikan sa mga religious activities hangtod na sa Grand Parade nga may tabo sa adlaw sa kapistahan. Gilaw man hinuon nga moabag ang ubang mga konsehal pinagi sa ilang mga komitiba. So the structure is there already and I think ready na nano ihatag ninyo kinsa ang mga tao nga mga in charge. But sa gihatag na tentative na ni Dave Tumulak nako tanang konsehal na sa committee. Kung isutan man ang venue sa ground showdown nga Cebu City Sports Complex, wala una nila giatagan og konsiderasyon ang mga pagpaayo sa manalang sa nangaukab nga rubberized oval diin na paglantawan ni Archival nga dili praktikal kung i-repair na sab kini. Maong gamito na lang og i-maximize ang venue inay nga mogasto na usab alang sa laing hugna sa pagpaayo. Mao kita nga gamito na nato sa Sinulog. So what we plan with Joya ug nilang Brando dito sa Abiliana, whatever we can do, di naman gyud siguro na mo doon na tong kontraktor, kita na lang siguro yung tan-aw unsaon nato pag-repair in a way. Repair na kay di man na pwede murag vulcanizing. Inuun pa tayo ng pagpakig-alayon sa city government sa ubang mga LGUs ilabi na sa Kapitolyo alang sa mamaymong collaboration sa kapistahan. Sa laing bahin, mipadangat usab ang ubang guest contingents gikan sa laing bahin sa Pilipinas silang interes sa pag-apil. Mahumpaday na pagpakigalayon sa Sinulog Foundation Incorporated ngadto sa ubang mga LGU. Street from Luzon, Daraga, Albay, we have Tanglawan Festival champion from Bulacan, also kining sa Maytime Festival sa Antipolo nga karon mupuno na sad ang kuan ang Muntinlupa. In fact, they just registered yesterday. Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, sa 63 anyos nga e-bike driver patay human madas magi dito sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Di inaangol usab ang duha ka mga pasahero niini. Sa investigasyon sa kapulisan, posibleng nakasinati og mechanical error matud pa ang maong sakyanan. Mga detalye sa report ni Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka e-bike driver human kini madas magi og sedan vehicle pasado alas 3:30 sa hapon niadtong Biyernes, Setyembre 19 sa sitio Acacia, Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Ang biktima, usa ka 63 anyos nga lalaki nga taga Zone 4 sa Akuno, Barangay Buaya. Samtang sakay niya ni anang higayuna ang iyang 60 anyos nga asawa ug usa ka 54 anyos nga babaeng pasahero. Samtang ang nakadasmag nga sakyanan gimaneho sa usa ka 53 anyos nga lalaki nga nagpuyo sa usa ka subdivision sa sitio Acacia, Barangay Bangkal. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga samong higayuna padung untang mogawa sa subdivision ang maong sakyanan. Apan sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, posibleng nakasinati kini og mechanical error ug naatlan nga mauusab ang paglabay sa e-bike. Wala siya ka-control sa iyang manubila, sa same time iyang actually kaniyang gasolinador nga nilahos mo gid siya dito sa na timing sad nga kaning e-bike mao gi pag-agi, mao gi pag-accelerate sa iyang sakyanan atong antimano gyud ang katong driver nga bunal gyud siya, naigo siya sa simento. Tungod sa kakusog sa impact, diha-diha dayon nakabsan og kinabuhi ang senior citizen nga e-bike driver. Dugang paniana naangol usab ang iyang asawa og nadangat sa tambalanan samtang nakaangkon og slight injuries ang usa niya ka pasahero. Gitanggong ang suspect human sa insidente apan nakagawas na kini kagahapong adlaw tungod kay nagkasinabot ang duha ka habig nga ang 53 anyos nga driver sa sedan mo'y moabaga sa mga gastuhonon sa tambalanan lakip na ang pagpalubong sa biktima. Hinungdan nga dili na lang mopasaka og kaso ang pamilya sa nakalas nga senior citizen. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Mga katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Apan sa di pata sa atong mga paghisgot-hisgot ato sang dawaton atong latest weather update. Gikan sa pag-asa makta natong weather forecaster Ever Tanyo may buntag. Mayong buntag mamog mayong buntag sa atong tanang tigpaminaw kini ang pinakabago ng weather update karong adlaw. Kaganihang alas 4 sa kadlawon ang sentro sa bagyo or sa super typhoon natong ginamonitor na si Nando anaa mahimutang sa 265 kilometers kasadpan sa Kalayan, Cagayan. Kini adunay kakusgon sa hangin na 185 kilometers per hour dool sa sentro ug pagkuso-kuso sa hangin na moabot og 230 kilometers per hour. Kini padayon nagalihok kasadpan sa kapaspaso na 20 kilometers per hour ug posible kining mogawas sa Philippine Area of Responsibility early afternoon or unyang gabi. Kini mohinay usa ka typhoon category sa paggawas niini ug padayon kini as a typhoon category habang nagpaduol dinhi sa may Hong Kong or sa China. Sa laing bahin, ang southwest monsoon o hanging habagat ang padayon nakapekto sa nahibiling bahin sa nasod, labihan na dinhi sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Maong ang atong Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Subo, makasinati sa medyo mapanganuron ngadto sa mapanganuron na kalangitan inubanan sa pag-uwan, panugdog ug kilat tungod sa paghuro sa naingong habagat. Samtang sa laing bahin, aduna pud kay ginamonitor na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility na anaa sa kalayo na 220 kilometers east of Eastern Visayas. Ang naingon na low pressure area adunay high chance o dako ang tsansa na mahimo kining usa ka tropical cyclone o bagyo sulod sa 24 oras. O kini man mosulod pod sa Philippine Area of Responsibility sa mga mosunod na adlaw. And sa atong latest na tropical cyclone threat potential ang naingong bagyo or ang naingong low pressure area, posibleng baybayon niini ang mga lugar sa Southern Luzon or to Central Luzon. Ug para sa atong hangin o kadagatan anaa kita sa moderate to strong or kasarangan ngadto sa kusog na hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan din ang atong kadagatan anaa pod sa kasarangan ngadto sa kusog ang pagbalot. Posible kining maabot sa 2.5 to 4 meters mo ang posible kining threatening or delikado para sa mga gagmayng sakyanang pangdagat. Ang atong temperatura anaa sa 26 hangtod sa 32 degrees Celsius para sa tibok Sugbo ug ang atong dagat muhutaob unyang alas 11:54 sa kabuntagon ug muhunas unyang alas 5:57 sa hapon. Ang haring adlaw mosaw unyang alas 5:40 sa hapon ug atong Philippine Standard Time manakita sa 8:32 sa kabuntagon. Ug kanang pinakabagong weather update gikan dinhi sa DOST Pag-asa Mactan kini si Everjan Tenyong nagpahinumdom na sa pabag-ubagong panahon aduna kay pag-asa sa saktong impormasyon. Daghang salamat ug maayong buntag. Daghang salamat Sir John Evert Pinyo sa imong latest weather update. Okay, so Ever Tanyo dai siya, abi na ko Ever Tanyo. Okay. Murag was lang nagkasinabot siguro sa TOC bisig ang nadungog lang ba. So John Ever Tanyo di. Tanyo. Ya kining mo ato lang hisgutan partner no kay nangita ko og mga reports kung unsa ang extent of devastation ni Super Typhoon Nando kay dako kaayo siya. Because yesterday we've been satellite. seeing already kusog kaayo nga hangin in some areas, even in Ilocos no, and other areas in northern Luzon. Kay you can imagine partner ba mga gipang-agian niya mga isla nga gagmay niya nay tag usa ra ka libo ka mga population or ka mga tao niya unsa ka kumusta ka sila didto wala kay mga report. Ako pud sa Windy, I usually look at Windy especially after Odette ba. Ang sa ning Windy partner. Windy app na siya murag real time gid mong makita and it was there I realized nga ano man ning sayop man siguro ning Windy pag time sa Odette kay nganong sayo man na agi ang nagkaduol ang Odette nga 11 pa man ang projection but ni kuan gyud siya ni sayo gyud ay ang bagyo so iyang movement. After adto I keep on monitoring it na especially if na ay mga future travels may naana ba so more siya timeline for the next entire week. So kaghapon akong gitan-aw murag ang dako kay puruhan gyud nga maapektuhan niya gikan sa ay ngadto sa Icogis dito gyud sa kanang ibabaw gani nga bahin. So kanang Batanes, even portions of Palawan. So, I hope they're all okay, no? Yeah. Kay murag wala kusog para makay batay ito na nga hangin. kusog kaayo. And then,
not to mention nga naapay another low pressure area nga Kami. within 24 hours ko no Yes, mahimo sa unya. siyang bagyo Posible pag possibly. yung mo igo diri sa atua ug sa Mm. Mindanao kay kung iya mong tan-aw ang katong iyang track kitan man nimo attorney mag-abot pakita niya teka ining break. Sa windy lang. Mag-break sa ta partner kay murag after the break do na patay mga dugang mga hisgutanan. Please No, stand by. because of course of the breaking news, no? Oo, ganinang ipukaw na to kadlawon. kanina nga gipasakaan na or naay ka ng 3 counts of murder batok sa kanhi presidente nga si Rodrigo Roa Duterte. So kana atong hisgutan sa atong pagbalik. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo! Sinisibo! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy nya ganinang kadlawon dunay gisend sa GC. May pasabog. Grabe ni Ma'am Malu murag murag ka ng pag break jud sa balita kaganinang kadlawon Dili po doy man naaway kog may 2 hours. okay. Wala ora gwa atong. Unsa man ning breaking news nga dako partner? Because ang mga prosecutor ilahang they found former President Rodrigo Roa Duterte criminally responsible as an indirect co-perpetrator of murder as a crime against humanity sa iyahang citywide and later on countrywide war on drugs isip mayor ug isip presidente. Ikaw na lang i-explain anang indirect co-perpetrator of murder ug crime against humanity. But kini mo latest sa nagpadayon nga giatangan sa katawhan
nga development sa International Criminal Court human ang ICC prosecutors pinanguluhan ni Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niang ni charge ni former President Rodrigo Duterte kagahapon sa 3 ka kaso nga murder, 3 counts of murder. May kalambigitan kini sa gitumbok nga mga crimes against humanity nga nahimo sa diyang siya mayor sa Davao City ug later on sa diyang siya presidente. 15 ni ka page attorney niya ako lang kanang Duhara man lagi itong gisend. because magamit imong pagka-court reporter. Kibaw magyud ka naa sa ending. Ari gitas dispositive portion. Kana. So sa 15 ka pahina nga filing with the pretrial chamber ni siniyang niingon nga si Duterte dunay tulubagong kriminal tungod sa musunod. Ang unang kaso, murder o pagpatay sa 19 ka mga biktima isip crime against humanity sa diyang siya mayor pa sa Davao City gikan sa tuig 2013 hangtod sa tuig 2016. Ikaduha, second count ni murder o pagpatay sa 14 ka mga biktima labeled as high-value targets isip crime against humanity atol sa iyang presidency from 2016 to 2017. Katulong kaso, murder and attempted murder of 45 victims as crimes against humanity in barangay clearing operations across the Philippines from 2016 to 2018. Pasabot attorney nga naapil sa pagkwenta sa ICC ang kasong pagpatay sa diyang siya mayor pas Davao, ang pagpatay sa mga giingong high-value targets sa diyang siya presidente apan gilakip usab ang attempted murder o murder sa matud pa 45 ka mga biktima sa Oplan Tokhang kay gitawag man nilag barangay clearing operations. So sa katong barangay level ang Oplan Tokhang lahi gyud. I-categorize sa ICC prosecutors partner no ang mga murders. Base sa iyang mga posisyon nga gihuptan, and I think mo vary pud ang degree of participation no ug sa iyahang penalty siguro because the higher you are in power, the bigger should be your aggravating circumstance. Attorney sakto ba? Well, what kay baw kung applicable ba na ilaha ngadto sa mga rules sa ICC partner no? Pero mo man ang iya man gitagsa-tagsa, iya man gibuwag-buwag. Unya, depende pod ang participation. So, matud pa sa mga dokumento at least between November 1, 2011 and March 16, 2019, quote unquote, Duterte and his co-perpetrators shared a common plan or agreement to neutralize alleged criminals in the Philippines, including those perceived or alleged to be associated with drug use, sale or production through violent crimes, including murder. Ang tawag sa prosecutors ini kining common plan. Mo'y ilahang term nga gamit attorney. So, ang mga dokumento, 15 pa kapahina, tungod kay giapil pud niini although a lot of redacted kanang files no kanang mga wala ang names para sa siguro for security and maybe para di makahamper sa ilahang ongoing trial. Yes. So ang dokumento gi-detalye ang mga nahitabo no sa Duterte's Davao Death Squad which reportedly he mobilized to kill alleged criminals during his time as mayor. At the top of the quote-unquote structure of power, Duterte used the DDS to carry out the common plan in the city. Sa quote usab sa filing, during Duterte's presidential campaign and the transition period after he was elected, the co-perpetrators agreed to expand the common plan to neutralize alleged criminals through violent crimes, including murder, across the Philippines. So, giklaro nga to nga atol sa iyang kampanya pagka-presidente ug sa dihang siya na napili, ang ilahang gisugdan dito sa Davao, ilang gipalapdan aron ma-neutralize matud pa ang mga gitumbok nga kriminal kay wa man ni pasakaig mga kaso no ang uban naay mga kaso pero wa pa nahukman. Pinaagi sa mga bayolente nga pamaagi, lakip na ang pagpatay across the Philippines. So, nationwide siya. So kana at least karon do na joy charge sheet. So do na nay murag kung sa ato pa diri na file nag information in the court kay ang ICC prosecutors mismo ni recommend for the charging of former President Rodrigo Duterte pero ingon ka ganina partner nga indirect co-perpetrator siya. So kung maingon there was one case nga
indirect co-perpetrator. I don't know kung giunsa. Most likely sa Oplan Tokhang. Kay pasabot na ng indirect, meaning to say, dili gid siya mismo ang Dili ikaw ang nangunay. carry out Oh. sa pagpatay or sa attempted murders. Pero by the look of it, murag dunay sense of murag nag-coordinated effort bitaw a system in place wherein kamong tanan nga participants usa inyong tumong, which is to katong as mentioned, to clear, to neutralize to neutralize mga suspects involved in the illegal drugs and other criminalities. Criminals man kuno. Criminals dili lang. Okay. So ang pangutana nako partner, who are the other co-perpetrators? Wala gipang kuan. Yeah. Mo'y mga redacted. Mo'y mga redacted. And even the names of the victims were redacted. Akong scan man gyud ang 15, although half sa tagamay kay kadlawon pang dako. So kato unya kana attorney ang ilang gigamit nga term common plan. I think the term common plan itself semantics wise is meaningful, no? Kay when you say common, makaingon man ka nga mo'y nasabutan sa tanan. Yeah. Mo'y Actually plan, conspiracy ang equivalent niya sa so tuang. may plan attorney murag yung naagyoy ka ng nahitabo nga pagpangandam, premeditation, whatever it is, margingon ana ang termino. Dunay sistema, dili lang kay ingon nga sila raman to. So there was really a system in place. There was confederation, coordination, there was collusion, conspiracy. Murag all their acts point to one goal, which is to katulaging ingon nila nga to neutralize. But sadly that act also amounts to a crime under international criminal law, which is, as we said, crimes against humanity. So 3 counts of crime against humanity. I don't know unsa ang mga rules under International Criminal Court sa pagpahamtang og silot kung 3 counts partner. But this comes at a time nga mga I think 2 weeks ago murag na dilatar to do na toy update sa dagan sa kaso. Sila mismo mo'y nangayo og postponement. I don't know if it was to delay or it was whatever kamo may giun sa Pikas Campo nga delaying tactics, but I don't know if it also worked in their favor considering nga even with their move ni gawas ning ingon ani nga kanang development sad sa ICC. Yeah. But even then, partner, this is still not a conviction. Okay, so after the charging, labay dito sa court ang kaso, and then comes trial after. Yes, of course they will be given the opportunity to put up their defense also and to present their defense. So amo na itong atangan sa partner unsa nila pag-explain ang kinsa man ang mga personalities nga mga gikan sa Pilipinas ang dadon sa number 1 sa side sa prosecution o sa side sa defense. Kay ana nato makita kinsa ang mga dapig sa kang Presidente Rodrigo Duterte o kinsa sad ang medyo dili dapig sa iyahang side. So tan-aw nato na partner kung kinsa ka ng mga tawhana kay nag-ung-ung naman yun nga investigation karon kay duna na may kuan. However, indefinite man to ilang gipangayo nga timeline sa postponement of the confirmation of charges. So tan-aw nato sa partner. Yeah, so kani actually I'm excited today to hear also kanang inputs from namang good tay mga kuan pod kanang mga resource persons ba na kanang ganing experts in international law nga mo ilahang gipraktisa, no, because this is an entirely different animal from what we have in Philippine law. Philippines. Pero ang uban partner di man mo tuog mga experts kay sila dili man sila madadaan ng expert kay naan man jud sila kuan kaugalingon nga expertise. Mo na gingon whatever floats your boat. Nam kay katoy mong giingon sa ko nga unom ra di ay ang napata pila ra to o di man ganina nagkatawa ko kay magtanaw ko sa comments ni ingon nga asa naman yung gipanghambog nga mga pila ka libo ka mga kaso tulo ra man lagi na. So to me nga okay basa sad ta pag may time, no, kay counts man na di man na number of kuan so gilump siya. Yeah, gilump siya and it would be impossible to really present each and every case of alleged extrajudicial killings dito sa ICC before the ICC.
So kani sila, they are just mga extraction siguro sikan sa mga kuan katulang, and you don't have to prove all 45,000. Yes. If you kay kuan man siya per count man siya unya, it doesn't necessarily mean nga katong tanan pilag 4,633.42 pila na diha kinahanglan guilty ka ana tanan. Kay one lang of guilty in one of those appeal naman, pero na-happy ra sad ko attorney kay nakoy nakita ni comment dito sa mga media posts nga nag-share ani na mga netizen ni ingon nga ayaw mo kaguol because kuan pa na, charge pa na. Yes. Nga, remember, nga kanang, no one is kanang, kuan, until kuno proven nga is guilty beyond reasonable doubt. Is still kuno presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Which is the complete antithesis sa extrajudicial killing nga concept. Which is nakaingon ko nga, you should have thought of that before you did that to the nangatukay-ang, di ba? Kung tinuod man gani, Kung partner. tinuod man gani, Sige. Muna siya. So, latest update, officially charged na gyud si former President Rodrigo Duterte before the ICC for 3 counts of crimes against humanity, and that crime is murder and attempted murder. Napaka-idugang, partner? No lang. Just that mauni ang nanggawas international news pod, no? Bitaw. Anang mga BBC, international news outlets ni karga tinuod. ani. Unya karon mo na throughout the day, I'm sure there will be a lot of additional information, not from ICC but most likely from those who are known to be experts in the law. And I'm waiting for the reply of Kaufman kay Duterte is not his first client. Naman sa check clients before with the ICC. Precisely why nganong siya ang gikuha because expert na kay siya aning mga kaso involving the ICC. So daghan gay ito gi-enumerate sa una, partner, at least 10 to, or if not more than 10 ang iyang mga nahandulan ng kaso. So tan-awon sa dato unsaon ni pag-alkontra sa kampo ni Presidente Rodrigo Duterte, for sure they will leave no stone unturned, no, kay nangahumod na magyud sila ani. And then mo participate basag gihapon si Harry Roque ani, partner? Yeah, and I don't think so. Kaya naingon naman ito nga gi-out na wa na siya wa na siya no? part. But I also want to see what Kaufman's statement will be, considering that a week ago he said nga so Duterte di na kuno makahinumdum sa events, sa places, sa family members, na yung mga impairment. So we'll see, no, what's the ball is now in the court of the Duterte camp. Okay. Nya arita, partner, sa laing hisgutanan kay doon na lagi mga balita kay nagsugod naman og investigate kining gitawag og Independent Commission on Infrastructure katong ICI. Dili ICC ha. ICI sa siya, partner. Ang gitahasan nga mag-conduct og independent probe about aning flood control projects, and lo and behold usa sa mga very urgent matters nga ila kung na discover or ilahang nadawat ng mga taho kay kining massive or widespread destruction and tampering sa mga files sa DPWH nga may kalabutan sa flood control projects. And I am concerned about this, partner, kay because kaning mga files importante kay ni siya, these are documents, these are documentary evidence nga pwede unta ipresentar dito sa court in terms of evidentiary weight or value, partner ba? Kay of course one way to prove is to present evidence man yun. These could have been made documentary evidence sa korte to prove their culpability. Pero now nga dunay widespread destruction kuno og tampering of official documents about aning mga anomaluso nga flood control projects, this is deeply concerning. Kay how can we put these corrupt politicians, corrupt public officials, and corrupt contractors and their conspirators to jail kung di na to ma-prove ang ilahang liability, partner, because wa na tay ma-present nga ebidensya. Well, of course, naman joy lain nga way to present, like maybe testimonies or their testimonial evidence and other object evidence, but masindot man dito na ay documentary trail, partner, no? So, muna karon matod ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr., partner, siya ang chairman sa ICI, nga kini kunong
pagpangguba, pagpangambot, yun sa ni pagguba, gipang sunog, gipang gisi, gipang labay, is a blatant obstruction of the ongoing investigations and Yes. also direct assault on the public's right to transparency and Yeah. accountability. So I want that nga kanang manubag sad nang naguba, no, but I wouldn't be so worried also because karong mga panahon na naman ay digital digital trail, no, na naman ay way of finding out. So kanang niabot na yun siguro panahon sa tantong kadugayan ng ilang kabuang karon maabot na gid yung panahon and kanang mauna nga atong gobyerno sad kinahanglan sad na nga mo step up sa ilahang investigation and kanang skills sa pagpangaykay, no. Maybe they could get the help of kanang kining mga DICT. Yeah, and dude, even NBI, I know they have what? kanang hackers. They have They hacker. have skilled cybercrime operative. Of course, as part that's part of their mandate, partner, Oh, para to kinahanglan defend yun. kay naa para naasad sila. So to me, put them to work. I'm sure they would love to help. Okay, now the DPWH is under the helm of Secretary Dizon, partner. So siya karon ang nangu. So karon it's a challenge also on the part of the new secretary nga kaning mga dokumento ma-preserve ni kining mga evidence na dili ni siya mapawalang unsa ni saysay ang mga evidence kay mapawalang Tagalog saysay. yan. Kay matod pa sa report day partner nga si Secretary Dizon, siya mismo ni konfirma nga dunay mga trabahante within DPWH nga mitamper sa mga documents based sa ICI Special Advisor Baguio City Mayor Benjamin Magalong's report. So mao ni ilang mga karon gipangandaman, partner, kay Medyo hopeful ko with Secretary Dizon because when he was DOTR, I have been monitoring also his kanang activities and he was one of those nga kanang nitabang sad sa katong mga contactless payments. So he more or less has an idea, no, about these things. So I hope he puts that to good use and he will source the right people for the job. Okay, kana siya, partner, and we can only hope for the best, no, kay ang DPWH sad under again Secretary Dizon matud pa nga they are eyeing to file weekly filing of cases as over 100 projects are now under probe. So tiaw man na busy kay sila karon, sige file mo na ilang trabaho karon, mabusy sila for filing of cases and they are anticipating every week dunay ma-file nga mga kaso. And this is a good development for us nga nangayo og resulta, konkreto nga resulta aning tanan nga nangahitabo karon. Mag-unsa man ang ato ang pag-alsa, partner, mag-unsa ang atong rage kung wa gyud tay makita nga suspect or accused nga taralon o ipapriso gyud. Unya di sad ko musugot anang kutob lang tas mga private contractors, ha. Dili. Dapat na gyud kanang makatilaw sad nga kanang mga naa sa gobyerno kay unsa naman lang ang atong ikapakita sa mga tao, unsa ni ato kanang selective laway justice. Oo. So kana ato anang paaboton, but of course it is a matter that we unsa ni atong gitugyan sa ato ang mga sa atong husgado, partner, no, kay we are still a country governed by the rule of law. Yes. So walay lugar ang kanang wa na lang yoy kanang disiplina, no, sa pag-address og anything. Yeah, due process. Yes. Speaking of that, attorney, yesterday doon na to'y nigawas nga reports nga pipila ka mga government websites ang gyud nangatandog gyud, no, kay dunay mga hacks nga gihimo. I think dili lang, that's what I said yesterday. Nasa ding Anonymous Philippines. And to me, that's what I meant when I say ang pagprotesta dili lamang kutob sa pag-adtos kadalanan o pagda sa imuhang mga placards o kausa. Pwede na ipaagi sa pag-ampo, pwede na ipaagi sa social media, and if you have the skill, why not, diba? If you have the skill to hack. Of course, we're not saying, okay, hacking is also may disrupt the normal operations of the government. Sama against the anang mga traffic light kay nagkuan sila, but that mao sa ilang expression of their frustration and their rage and anger. But to me, if you're a white
hacker, I'm good with you. Kung white hacker. And then the government, so challenge na sa government nga i-secure ang inyong mga websites. Or hire them. To hack away para ma-strengthen sa din yung security. But makibawaan mo gud mga attorney kay appeal gyud sa gihak DBM, DPWH. No, mga customs. Oy, mga kuan Ano jud. Diba? Mga nagdagyod og mga kwarta nga dagko. Mo na, so but kinahanglan lang sa guardrails. So nam dete oras attorney oy. Wala na di ay. Na-carried away. May padangat ang giandaw ni Tatay Dodong ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Mga igsoon, ang kalinaw dili basta-basta lang nga imong pangitaon sa usa ka dapit. Walay tinubdan sa kalinaw gawas kang Hesus lamang. Sa Juan 14:27 nang ingon, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Busa kawang lamang ang inyong mga paningkamot nga maangkon kini kung wa si Jesus sa inyong mga kasing-kasing. Kung nakaila ka sa Ginoo, nakaila kag unsay kalinaw. Sa Pilipos 4:6 nagingon, ayaw ka mong kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Klaro mga igsoon nga ang kalinaw maangkon pinagi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pangayawan lang kini pinagi sa pag-ampo o pagpasalamat. Hinuon, ang gisaad nga kalinaw, wa magpasamot nga luwas ka sa mga pagsuway sa kinabuhi. Ang tanan, muagi yun, nini. Apan luyo niya ang tanan, mabati mo ang kahilom sa imong kasing-kasing nga musali ka sa gahom sa Ginoo. Kay sa Mateo 11:28 nag-ingon, umari kamo kanako, kamong tanan nagikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Maigsoon, mo kani ang pulong nga maghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampok kita. Langito nga man, nasayod kami nga ang kalinaw maangkon lang namo kung aniya ka sa mong kasing-kasing. Busang gidapit ka namo aron mo ari ka Hesus, aron mo angkon namo ang maong ikinanglan na kalinaw. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, itong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka tingog,